Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magluluto naman tayo ng ube biko leche flan. At syempre, ito yung una natin gagawin. Magsasaing muna tayo ng malagkit o yung tinatawag na glutinous rice. Hugasan lang natin maigi para masigurado nating malinis. Tignan niyo yung kulay yung pinaghugasan. Pag medyo maitim pa, hugasan niyo ng kung ilang ulit para masigurado nating malinis. Yung ginawa ko dito, bali tatlong hugas yung ginawa natin. Pagkatapos, ang pinagsapaw ko dito yung pangalawang pinagpigaan ng nyug. Bali binilang ko na lang kung ilang cups yun, tapos nag-add na lang ako ng water. Basta bilangin nyo lang kung ilang cups nung malagkit yung lulutuin nyo. Ganon din yung ilalagay nyo na liquid. Or pwede ka mag-add ng 1 cup pa ng water. Tapos, ito na, sinaing na natin. At, tadan! Luto na. Diba? Ang bilis, no? So, set aside lang natin yan. Tapos, dito na tayo sa leche flan. Gagawa muna tayo. Siyempre, una natin gagawin, magkakaramelize muna tayo ng sugar. Pag magkakaramelize ka ng sugar, kailangan low heat lang. Huwag talagang malakas yung apoy kasi napakadali masunog ng sugar. Lalo't wala naman tayong ilalagay na liquid. Talagang sugar lang to. Tapos, tutunawin lang natin sa low heat yung apoy natin. Ganyan lang. Pag nakita nyo medyo nag-melt na ng konti, medyo igagalaw-galaw mo na yung llanera. Huwag mong i-stay lang kasi ang mangyayari niyan, pag nakastay lang yung llanera mo, masusunog yung sugar natin. Ang pangit kasi pag sunog yung sugar, mapait. Lumalasa sa leche flan. Kaya pag ganito na itsura, iaangat nyo na. Huwag nyo i-stack sa apoy para hindi masunog. Okay, pagkatapos natin mag-caramelize, set aside na natin to at gagawin na natin yung leche flan. So, kailangan natin dito ng egg yolk. Pwede rin naman lagay mo yung egg white kung gusto mo. Pagkatapos ito na, lalagyan na natin ng condensed milk. Then, lalagyan na natin ng evaporated milk. Siyempre, yung milk ko dito ay Jersey. Tapos, lalagyan natin ng vanilla. Tapos, lalagyan natin ng kalamansi para hindi malangsa. Then, lalagyan natin ng salt. Pagkatapos, imimix lang natin yan maigi. Hanggang sa mahalo na maigi. Tapos, siguraduhin natin walang buo-buo. Kaya, gagawin natin yan, sasalain natin. So, anyway, sinala ko to ng 3 times, no? Importanteng salain nyo maigi para yung leche flan nyo smooth. So anyway, ang ginamit ko dito ay 1/2 cup, pero kayo depende na sa inyo kung gaano kakapal yung gusto nyong maging leche flan. Tapos syempre importante rin lalagyan natin ng foil para hindi matutuluan habang ini-steam natin yung ating leche flan. At isang paalala talaga, low heat talaga. Pag nagluto ka ng leche flan talaga low heat kasi pag malakas yung apoy, pag kumulo, doon nagkakaroon ng kulubot minsan yung leche flan na hindi minsan din maiwasan. Tulad nito, medyo malakas yung apoy kanina, nakalimutan ko eh. So anyway, steam natin yan for about 15 minutes kasi depende po sa kapal ng leche flan, sa tagal ng pagluluto. Ito kasing leche flan natin, manipis lang naman. So tadan! Ito na yung ating ginawang leche flan. Smooth naman, okay naman, maganda naman yung itsura. Titingnan natin mamaya yung itsura pag tinaob natin. So that's it. Set aside natin yan, palalamigin lang natin at pagkatapos gagawin na natin yung ube biko natin. So anyway, meron tayong kakanggata. Tapos nilagyan ko ng 1 cup brown sugar kasi ayoko ng sobrang matamis. Gusto ko yung saktong-sakto lang para hindi nakakaumay. Pagkatapos lalagyan ko lang ng pinch of salt, pang balanse lang ng lasa. Then nilagay ko na yung ube flavor. Tapos haluin lang natin maigi, kailangan mahalo na maigi yung nilagay nating ube flavor. Nandiyan na rin yung kulay niya. Pagkatapos, haluin mo lang ng haluin. Yung apoy mo dito, medium heat lang. Sakto lang. Sakto para hindi naman masunog yung ating niluluto. Tapos halo lang ng halo. Antayin lang natin hanggang sa medyo lumapot. Pag sa tingin mo malapot na, pwede na natin ilagay syempre yung ating malagkit. Halo na natin yan. Ito yung pinakamahirap na part actually. Yung pagluluto na ng biko, yung hahaluin mo na. Lalo na yung paghabang tumatagal yung pakunat yung biko. 'Di ba mahirap, no? Sakit sa braso. Pero syempre yung mga experts, sanay na yan. Hindi na sila nahihirapan maghalo ng biko. Pagkatapos, lalagay na rin natin yung condensed milk natin o ube condensed milk. Yan. Syempre para mas masarap yung biko natin, mas more on creaminess. Yan. Pagkatapos, syempre, hahaluin natin ulit ng hahaluin hanggang sa magpantay na yung kulay ng ating biko at hanggang sa lumagkit
yung lumapot yung ating biko. Ito yung masarap sa biko yung makunat-kunat na. So anyway, natapos na natin at pagkatapos guys, no, pinalamig lang natin ng konti at ibinalik na natin, nilagay natin dito sa llanera. Bali, ipinatong natin dito sa ginawa nating leche plan. At pagkatapos nyan, ang gagawin natin yan, lalagyan natin ulit ng foil, yung foil na ginamit ko kanina dun sa leche plan. Yun din yung nilagay ko kasi para hindi matutuluan ng tubig. So pagkatapos yan, i-steam natin yan then for another 10 minutes naman at yung natira naman na biko, dito natin ilalagay sa sa baking pan. So yung baking pan ko nilagyan ko ng butter para hindi dumikit yung biko. Tapos ang gagawin natin dito guys, i-oven ko naman tong isa. So bali dalawa yung ginawa natin na paraan, isang steam tapos isang oven. Yung isa kasi ginawa natin na sa bottom yung yung leche plan. Ito namang i-oven natin nasa ibabaw yung leche plan. So i-oven lang natin yan at aantayin natin hanggang sa maluto yung leche plan at pagkatapos check na natin tong in-steam natin. Kita nyo 'di ba medyo may tubig sa ibabaw kaya kailangan talaga may cover para hindi pasukin ng tubig. Tapos palamigin lang natin muna bago natin buksan. At pag malamig na, at saka natin ngayon itataob para makita na natin yung itsura ng ating biko ube leche plan. Tadan! Dan, 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 dan! So, yan na yung ating ube leche plan, guys. So, yung sinasabi ko, medyo merong parang hindi pantay. Kung mapapansin nyo yung leche plan natin, no? Not so perfect, pero creamy yan. Kaya lang hindi ganong pantay kasi nga, yun yung nagiging problema pag medyo napalakas yung apoy mo. Kaya nga yung sinasabi ko, low heat lang Kaya lang di ko nga napansin kanina. Medyo malakas yung ating apoy. At habang tinitikman natin to guys, syempre magti-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa inyong lahat sa matyaga niyong panonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Yun! At pagkatapos, syempre nga, titikman na natin. Alam niyo, isinubo ko to sa kids kung anong lasa. At syempre, approve sa kids at kay hubby. Syempre, masarap. Gawa ko At syempre, pwede mo rin gawin at itry para matikman mo kung totoong masarap nga. Ang maganda kasi dito, guys, hindi ganun katamis. Bagay ito sa mga taong katulad ko na mahilig naman kumain ng mga sweets but not too much sweets. Too much sweets. No, yung hindi naman super tamis yung yung lasa, no? Yung saktong-sakto lang yung lasa, no? Para lang mapagbigyan natin yung cravings natin sa matamis. So anyway, that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. See you on my next videos. Bye-bye!